Hello, good morning, brothers and sisters. I just want to share some Bible verses today na applicable po para sa ating lahat, especially those who experience maybe depression, sickness, or health problems, or kung ano pa mang difficult situation sa life nyo. Merong isang susi diyan kung paano tayo mafi-free from the burden na nararamdaman natin. So, I'm talking about sa experience ko sa sarili ko and the truth and the power sa Word of God. Okay? So, this verse, I think almost karamihan alam na ito, pero if you will dig deeper sa faith nyo, ibang level ng faith, and then it will have power in your life. Okay, so ready na kayo? What is this verse? So this verse is found in Matthew 6:14 to 15. So I will read it. Okay, for if you forgive men their sins, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, neither will your Father forgive your sins or trespasses. So, napakasimple niya na sabihin na magpatawad. Magpatawad tayo sa kapwa natin na nagkakasala tayo. Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo papatawarin ng Ama natin. So, kasi ang pagpapatawad, kaakibat siya dun sa cross na ginawa ni Christ. Di ba? So, sabi niya, it is finished. So, sabi sa Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgression. So, pinarusahan siya dahil sa ating mga kasalanan. He was bruised for our iniquities, sa ating mga pagkakulangan at saka sa ating mga sickness, ganyan. The punishment for our peace was upon him. So kinuha niya yung judgment para sa atin. So, and by his stripes we are healed. So, through his wounds we are healed. Okay? So, mapapansin nyo sa New Testament, sinabi niya it is finished. So, if we believe to the cross, to Jesus, and he resurrected from the dead, then we are saved. Then we will become righteous. Yung sin natin mawawala through his blood. Now, if you will apply this verse in Matthew, so naniwala na tayo sa Panginoon, di ba? Na wala na tayong kasalanan. Pero, sa mga situation, sa mga taong dumarating sa buhay natin, tapos na-hurt tayo, deep inside pala, meron ka pang bitterness sa kapwa mo. Hindi mo pa siya napatawad. Ang sabi dito, hindi ka rin patatawarin ng Ama natin. Hindi tayo patatawarin ng Ama natin. Ngayon, kung hindi tayo pinatawad ng Ama natin dahil sa kasalanang ginawa ng kapatid o ng tao sa atin at di natin sila mapatawad, mababaliwala yung cross yung ginawa ni Jesus. Kasi through the cross, yung sin natin nawala. Yung sin natin napatawad na tayo ni God. Pero sabi dito, this is the key guys, this is the key. Maging kayo, conscious at saka maging alert kayo dito. For if you forgive men their sins, your heavenly Father will also forgive you. Pero pag hindi niya kayo patatawarin, hindi niya tayo patatawarin, so magi-stay ang alin? Yung transgression natin, yung iniquities natin, yung punishment natin, wala tayong peace. Meron tayong sickness, meron tayong depression, meron tayong negative thoughts. So, yung mga promises sa cross na yon, mababaliwala.
Gano'n siya kaimportante. Anong susi? Forgive. Forgive. So, sabi nila, di ba, forgive and forget. Ayun ba? Or forgive and then aalalahanin pa rin yung kasalanan. Naalala mo pa rin. Ano ba talaga? So, nung bang ikaw, tinanggap mo si Jesus, inisa-isa ba ni Jesus yung kasalanan mo? Or ako, nung tinanggap ko si Jesus, inisa-isa ba niya yung kasalanan ko? Ang sabi dun sa Hebrew, sa New Covenant, na He will not remember our sins anymore if we abide in this New Covenant. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo. It's up to you. Pero, ang forgiveness, dapat kabuuan yan. Forgiveness sa body, sa soul, and the spirit. Okay? So, namatay tayo, na-crucify tayo sa cross, and then we resurrected also with Christ. So, dapat we have a new life. We have hope. We have faith. And the love. Without the love, hindi magpa-function yung hope, hindi magpa-function yung faith. Okay? So, yung love na binigay ni God, yung Son niya, mag-freezen, magpo-flow sa atin. At magpo-flow sa kapwa natin. Ganun siya. So, kaya, for example, merong mga sakit-sakit na nararamdaman, mga emotions, mga negative emotions, merong bitterness, deep inside, hindi pa napapatawad yung kapwa natin. Deep inside, meron pang dyan namumuot. I don't know kung ano, pero disappointments or mga difficult situation, iba-iba yung situation natin. Okay? May mga, for example, na molest or may mga pinahirapan ng employer or may mga binitray ng kaibigan or ng mga family, ganyan, disappointments, ganyan. There's unforgiveness kasi. So, ang susi, just forgive. Mas maganda, mas madali. Forgive, so forth, immediately. Okay, immediately forgive. Kasi, kapag hindi pa na-forgive, magdudwell yung mga negative thoughts, and then cycle yung negative thoughts dyan. And then, sino yung pumapasok? Sino yung source ng negative thoughts na yan? Kasi, how do you prove kung saan nanggagaling yung thoughts? Yung fruit ng spirit, love, joy, peace, patience, etc., etc. Yung fruit of the flesh, envy, jealousy, outbursts of wrath, etc., etc. So, we have to prove saan nanggagaling yung thoughts natin. So, sabi natin, si Christ nagbigay ng peace. So, kinuha niya yung transgression natin, kinuha niya yung iniquities natin, kinuha niya yung punishment natin para magkaroon tayo ng peace, para nagkaroon siya ng mga wounds para magkaroon tayo ng healing. So, dapat doon, we have to have faith to Christ na ginawa niya yun. It is finished. So, hindi na tayo dapat mag-struggle, just believe, and then renew our mind. Kasi ang daming social media, negative news, tapos mga films na kung ano nang pinapalabas, yung mga sources iba. So dapat we have the mind of God kasi we have Christ in us, we have Christ, the Holy Spirit living in us. So sabi ni God, your ways and His thoughts are different. Magkaiba ang ways and thoughts sa world compared sa spiritual. Kaya, lahat yan connected, pero babalik tayo sa point ko na forgive. Forgive. Then you will be a light. You will be magaan yung pakiramdam.
masaya, may freedom, may Freude, merong nandiyan magla-light ka, magiging blessing. You are blessed because you are blessed and you will be a blessing to other. How can you give if you don't have it? Okay? So you can only give what you have. So take it. For example, meron akong isang tool na nakalagay lang sa isang pwesto dyan and hindi ko siya kinukuha. Oh, sorry, nalaglag. So, hindi ko siya kinukuha. For example, yung kutsilyo. Yung kutsilyo, nandyan lang sa lalagyan niya. Hindi ko siya kinukuha. Anong use nun pag hindi ko siya kinukuha? Ganon din yung cross, yung grace na binigay ni God. Take it, okay? Take it, guys. It is given to us. Okay? I hope you are blessed and have peace in your heart. Okay? Forgive. Please forgive deep inside your heart. Kasi alam ni God yung puso natin. He will prove it kung nakapagpatawad na ba tayo o hindi. Okay? Deep inside our heart, we must forgive. Hindi lang sinasabi natin na forgive ko na siya, ganyan. Pero iba yung pinapakita natin. Okay? So, deep inside, forgive. Okay? And have a blessed day. Bye-bye.